Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 59 anyos na konsehal ng bayan sa Umingan, Pangasinan, patay matapos sa pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Pulis natagpo ang putol-putol ang katawan at nakasako sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City. Distribusyon ng mahigit sa 100 fuel subsidy card sa Region 1 bakit hinold ng LTFRB. At ilang Kapuso stars sinubukang gumawa ng mga pamosong pasalubong sa Candon City at nakibanding sa fans. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga Kapuso, umpisa natin ang balitaan ngayong linggo hinggil sa fuel subsidy para sa mga tsuper. Distribusyon ng mahigit sa 100 na fuel subsidy cards sa Region 1 hinold ng LTFRB dahil daw sa expired na ang mga prangkisa ng mga PUV unit. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Kabuang 1,500 na fuel subsidy card nang nipamahagi ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB sa mga PUV operator at driver sa Region 1. Mahigit 100 fuel subsidy card naman ang hinold ng LTFRB, kabilang sa dahilan ang expired na prangkisa ng ilang public utility vehicle. Nag-expire na yung kanilang mga prangkisa, sila nag-extend, nag-drop, nawala yung mga yung talagang main operator, binenta. Kailangan yung card nakapangalan sa mga old operators siya. Binenta. O yung iba namatay naman. Matapos i-hold, nakatakdang ibalik sa LTFRB Central Office ang mga fuel subsidy card. Kaugnay nito, hiling ng ilang tsuper gaya ni EJ na ibigay na lang sa kagaya niyang wala pang natatanggap na assistance mula sa gobyerno ang mga fuel subsidy card. Dahil po makakatipid sa gasolina po. Giit naman ng LTFRB na tanging ang distribution lang ng fuel subsidy card ang kanilang tungkulin. Pero isasangguni raw nila sa central office ang kahilingan ng ilang PUV operator. Ganun nga ang gusto naming i-request, kaya lang inuuna muna namin yung mga nakapangalan doon kasi may mga hindi nga nag-appear. Kaya tinatawagan namin sila isa-isa. Isusoli kasi namin yung mga cards yan sa central office. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 59 anyos na konsehal ng bayan sa Umingan, Pangasinan, patay matapos sa pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Naka-alerto CJ Torida. Patay ang 59 anyos na si Ponciano Oña, kasalukuyang konsehal ng Umingan, Pangasinan, matapos siyang pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa bahagi ng Barangay Lubong ng nasabing bayan. Minamaneho ng biktima ang kanyang SUV nang pagbabarilin siya ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Tumakas ang mga sospek matapos ang krimen. Dinala pa sa ospital ang biktima pero kalaunay nasawirin. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan mula sa caliber 45 base sa mga na-recover na basyo sa crime scene. Pinuntahan ng news team ang bahay ng biktima sa Barangay San Leon pero tumanggi ang kaanak na pakuhanan ng video ang burol at hindi na rin sila nagbigay ng pahayag. Sa case conference na isinagawa sa Pangasinan Police Provincial Office, agad na bumuo ang PNP ng SITG upang tumutok sa kaso. May persons of interest na raw pero tumanggi munang magbigay ng detalye ang PNP para sa patuloy na investigasyon. Ongoing po ang ating investigation dun po sa naging motive po sa pagpatay po sa atin pong municipal councilor po. Ayon sa ilang kawani ng Sangguniang Bayan na tumanggi na rin magbigay ng pahayag sa harap ng kamera, nabigla at ikinalulungkot nila ang sinapit ni Konsehal Oña na sa ikalawang termino na bilang konsehal ng Umingan si Oña. Nagpaabot na pakikiramay ang alkalde ng Umingan sa naulilang kaanak ng nasawing opisyal. Mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa pulisya para sa ikareresolba ng kaso. Nagkahanda raw ang LGU na magbigay ng pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sospek. Naka-half-mast ang watawat ng munisipyo bilang paglulugsa sa pumanaw na konsehal. Ang panawagan po natin sa PNP is continuous ng investigasyon at as much as possible masolve na maaga. Ang LGU naman po willing makipagtulungan sa kapulisan. Kasama ng biktima ang dalawang iba pa nang mangyari ang insidente.
Ligtas naman daw sila ayon sa PNP. Nagsasagawa ng backtracking ang PNP sa posibleng CCTV footages. Patuloy ang follow-up investigation at pursuit operation ng PNP sa mga suspect. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita, natagpo ang putol-putol at nakasako ang katawan ng isang pulis sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City. Base sa investigasyon, pinagbabaril ang biktima na isang Police Executive Master Sergeant ng kapwa niya pulis na isa namang Lieutenant Colonel sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Kasunod niyan ay pinagpuputol ang kanyang katawan at saka inilagay sa sako. Crime of passion ang nakikitang motibo ng Southern Police District batay sa extrajudicial confession ng suspect. May relasyon daw kasi umano ang asawa ng suspect sa biktima na kanya ring karanggo. Nakita pa raw silang magkasama sa isang motel noong November 28 bago pumunta sa inupaang unit ng babae sa Camp Bagong Diwa. Ay naman sa pahayag ng pamilya ng biktima, hindi totoo ang pahayag ng mga suspect at naniniwala silang pinagplanuhan ng krimen. Hindi lang din daw ang mag-asawa ang gumawa sa krimen kundi may 10 hanggang 20 pa silang kasabwat. Naharap ang mag-asawang pulis sa reklamong conspiracy at murder. Samantala, mga convenience store at gasolinahan sa Mangaldan, Pangasinan inalerto ng PNP sa pag-atake ng kawatan ngayong Kapaskuhan. Narito ang report. Nagka-alerto ang pulisya sa pag-atake ng mga kawatan ngayong holiday season. Sa Mangaldan, Pangasinan, inalerto ang mga may-ari ng establishmento, lalo na ang mga nag-o-operate ng 24 hours. Posible raw na maglipa na ang mga pangnanakaw ngayong Kapaskuhan. Maging vigilant sila doon sa mga customers, especially pagka dito madaling araw. Batid na raw ng perimeter guard na si Joel ang pag-atake ng mga kawatan tuwing Disyembre. Sinasamantala raw kasi ng mga kawatan ang dami ng mga taong nagpupunta sa mga tindahan. Vigilance lang po. Dapat nakamonitor ka lagi. Hindi mo iniwanan yung pwesto mo. Huwag kang magkikipagkwentuhan. Walang ibang kwan. Basta nakafocus ka lang dapat sa posting mo. Napalibutan ng CCTV camera ang gasolinahang ito sa bayan. Pero alerto pa rin ang mga empleyado sa posibleng pag-atake ng mga masasamang loob, lalo na ng mga magnanakaw o hold-upper. Sir, sa tingin nila sir, sa mata tapos sa kilos po. Tapos sa sasakyan. Kasi yung mga ganyang style sir, pabalik-balik sila eh. Tiyempohan kanila pag alam nilang mag-isa ka, alam nilang kaya kanila. Tiniyak ng pulisya na paiigtingin pa nila ang kanilang police visibility ngayong holiday season na isa sa mga paraan upang masawata ang mga kawatan. Sinisituate natin na every hour napapasyalan ng mga pulis natin during conduct ng mobile patrol paggabi. So yun yung mga measures na ginagawa natin. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Pagdiriwang ng Puto Festival 2024 sa Calasiao, Pangasinan, formal nang sinimulan ngayong araw, December 9. Silipin sa report. Formal na nagsimulang selebrasyon ng Puto Festival 2024 sa Calasiao, Pangasinan. Una sa aktibidad ang Thanksgiving Mass na ginanap sa St. Peter and Paul Parish Church. Sinundan ng Civic Parade at ang Drum and Bugle Corps na nagpakitang gilas sa mga manonood. Super saya po and nag-enjoy po kami. Happy Puto Festival po sa atin at enjoyin po natin this year yun po. Magtatagal ang selebrasyon ng Puto Festival ng 6 na araw kung saan magkakaroon ng iba't ibang aktibidad. Highlights ng kapistahan, ang Best Ways to Serve Puto na gaganapin sa Huwebes, December 12. Every now and then pa rin ho, naghahanap pa rin po kami kung ano pong pwede, kung paano po isa-serve para mas masarap at mas magugustuhan ho ng ating mga kababayan. Naranasan ng bahagyang pagsikip sa daloy ng trapiko sa bayan sa pagsisimula ng Puto Festival. Bukas ng hapon, isasarang ilang kalsada sa Calasiao dahil sa gaganaping street dancing competition. Yung pong mga motorista natin galing Bayambang, Malasigi, Calasiao na papuntang Dagupan, pwede po kayo dumaan ng Lasip Road, going Nalsyan, or sa may Gabon, going Parungking. Lahat naman po ng galing Dagupan, pwede pong dumaan ng Banawang, pagpupunta po kayo ng San Carlos, Malasigi, Bayambang. Yun po yung ginawa natin na traffic scheme. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon.
Makapal at itim na usok ang sumalubong sa mga motorista sa North Luzon Expressway sa may bahagi malapit sa Pulilan, Bulacan. Sabado ng umaga, December 7. Isang sasakyan kasi ang nasunog habang nakapark sa gilid ng expressway. Batay sa inisyal investigasyon, napansin ng driver ng sasakyan na mayroong nangangamoy sunog habang siya ay nagmamaneho kaya siya huminto at nagpark sa gilid ng kalsada. Sa pag-inspeksyon ng driver, napansin ito na may apoy sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Agad na nirespondihan ng emergency teams ng NLEX at ng Bureau of Fire Protection Pulilan ang insidente para matow at hindi na makaabala sa daloy ng trapiko. Patuloy pa din ang isinasagawang investigasyon ng mga bumbero sa sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Pero ayon sa mga bumbero, karaniwang sanhi ng mga insidente tulad nito ang electrical problem, problema sa baterya at preno. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Presyo ng iba't ibang karne sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan ilang linggo bago ang Pasko. Alamin natin yan sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang linggo pa bago ang selebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon, pero ayon sa mga tindera dito nga sa Mangaldan Public Market ay unti-unti nang gumaganda yung kalakalan o yung bentahan, partikular sa bentahan ng karne ng baboy at ng manok dito nga sa pamilihan. Kasabay nga yan, Chris, ay nagpatupad na rin ng pagtaas sa presyo ng karne ng baboy at karne ng manok kasunod ng pagtaas din sa live weight fee. Sa ngayon, ang presyo sa kada kilo ng karne ng baboy ay nasa 340 hanggang 350 pesos per kilo. Ang presyo naman sa kada kilo ng karne ng manok ay nasa 220 hanggang 230 pesos per kilo. Ang baka naman ay nasa 420 per kilo, habang ang karne ng kalabaw ay nasa 400 per kilo. Pero ayon sa mga negosyanteng ating nakausap kanina lamang, Chris, ay inaasahan doon na sa mga susunod na araw ay unti-unti pang tataas yung presyo ng karne dahil na rin doon sa nakaamba na pagtaas naman sa live weight fee. Actually, this week, Chris, ay nasa 10 hanggang 15 pesos yung itinaas sa kada kilo ng karne ng baboy at maging sa kada kilo ng karne sa manok naman. At sa ngayon, Chris, tuloy-tuloy yung ginagawang pag-iikot at monitoring na ginagawa ng NMIS, ganun din ng Agriculture Office at maging ng Market Division para matiyak na safe for consumption at fresh ang lahat ng ibinibentang karne dito nga sa pamilihang bayan ng Mangaldan. As of now, Chris, ay nasa 60 hanggang 70 heads ng baboy, baka at ng kalabaw ang kinakatay sa may slaughterhouse per day. Pero ayon sa slaughterhouse master ng Mangaldan, inaasahan daw na by next week ay posibleng umabot na yan sa 70 hanggang 80 hanggang sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon ay aabot naman yan sa mayigit na 100 heads. Nakahanda naman ang Mangaldan Public Market doon sa inaasahang dagsa ng mga mamimili at wala naman daw problema doon sa supply ng karne ng baboy dahil last month pa lamang, Chris, ay nakapag-stock na ng mga supplies na mula sa Bicol region. Samantala, update lamang doon sa projected na oil price adjustment bukas, December 10. Magkakaroon ng oil price increase sa gasolina na nasa 40 centavos, habang sa kerosene naman ay 75 centavos ang decrease at 50 centavos naman sa diesel. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 3 sa 7 pulis na maghahain sana ng warrant of arrest sa suspect sa pamamaril nalunod nang tumawong sinasakyang bangka sa Apayao. Tutukan sa report. Sakay ng bangka nagtungo noong Biyernes, December 6 sa Kalanasan, Apayao ang 7 pulis para maghain sana ng warrant of arrest sa isang suspect sa pamamaril. Pero tumaob ang bangka dahil sa malakas na agos ng tubig sa Apayao River dulot ng sunod-sunod na ulan. Nalunod ang 3 pulis, habang nakaligtas naman ang 4 nilang kabaro maging ang bangkero. Nakilala ang mga namatay na sina Patrolman Halteric Palyat, Patrolman Resty Bayog at Patrolman John Lorenzo Togayan Jr. Samantala, bumisita si Police Colonel Arnold Razote, Provincial Director ng PNP Apayao, sa burol ng mga biktima
para magbigay pugay sa kanilang kabayanihan at mag-abot ng financial assistance sa mga naulilang kaanak ng 3 namatay na pulis. Samantala, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na palutang-lutang sa creek sa bahagi ng Barangay Suyo, Dingras, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Gerald Pacleb, 48 anyos, isang mangingisda at residente ng Barangay 19, Sarat, Ilocos Norte. Naka-confine umano sa isang district hospital ang biktima nang bigla na lang itong nawala hanggang matagpuan ang kanyang bangkay sa creek. Pagkalunod ang sanhi ng kamatayan ng biktima. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. One North Central Luzon, kabilang ang iba pang programa ng GMA Shows o GMA Network at Shows and personalities humakot ng parangal sa Anak TV Seal Awards 2024. Narito ang report. Dahil sa pagiging child-friendly at child-sensitive, humagot ng parangal ang GMA Network programs at personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Hinirang bilang isa sa household favorite programs ang 24 oras na nakatanggap din ng Anak TV Seal. Binigyan din ng Anak TV Seal ang 24 oras weekend at ang balitang hali ng GMA Integrated News. Pati ang GMA Regional TV One North Central Luzon, Balitang Bisdak at One Western Visayas. Ang mga parangal tinanggap sa pangunguna ni GMA Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang New Heroes of the Game, Game On, at New Heroes of the Game opening ceremony ng GMA Synergy. Binigyan din ng Anak TV Seal ang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manaloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder, at Pinas Sarap. Kabilang sa mga kapuso personalities na tumanggap ng mga parangal sina Kuya Kim Atienza, Christian Bautista, Mark Bautista, at Stel ng SB19. Household favorite programs din ang Family Feud, Eyewitness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto at Pulang Araw. Nanalo bilang Anak TV Female Makabate Star for Television, sina Pulang Araw Star Barbie Forteza, unang hirit host Shaira Diaz at may Ilonggo Girl Star Jillian Ward. Maraming salamat po sa inyong paniniwala na ako po ay isang magandang impluwensya sa mga kabataan at ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa akin para patuloy na gumawa ng maganda sa mga bata. Thank you! Malaking bagay itong award na to dahil especially kabataan ang mga pumili nito, mga parents, educators, young children. So, ang sarap lang sa pakiramdam na tinitingala nila ako, na na-inspire ko sila. Kinilalang Anak TV Male Makabata Star for Television sina Alden Richards at Michael V. Tinanghal bilang Makabata Hall of Fame awardee si Drew Arellano. Ang mga programa na kinilala sa Anak TV Seal Awards ay binoto ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly at child-sensitive shows na inirekomenda para sa mga bata at pamilya. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Nasabat ng Cagayan Anti-Illegal Logging Task Force ang halos sa 300 board feet na mga abandonadong kahoy ng Nara sa Bagao, Cagayan, madaling araw noong Biyernes, December 6. Ayon kay Attorney Leonard Beltran, head ng Provincial Natural Resources Environment Office ng Cagayan, abot sa 28 na malalaking tabla ng Nara ang nadatna ng mga miyembro ng task force sa bulubunduking bahagi ng Barangay C. Versosa sa naturang bayan. Hinihintay na lamang ngayon ang resulta ng ginawang pagsusuri ng DNR upang matukoy ang kabuang halaga ng mga na-recover na troso. Ang mga na-recover na kahoy ng Nara ay inimbak umano sa naturang lugar at kalaunan ay iniwan ng mga hindi pa tukoy na mga individual.
Dagupan City Health Office nagpaalala sa asthma patients ngayong nararanasan ang malamig na panahon. Narito ang report. Isang linggo na raw na inuubo at hinihingal ang 60 anyos na si Nanay Patricia Ocampo, tubong barangay Pantal, Dagupan City. Kaya nagpakonsulta na siya sa health center kaninang umaga. Parang hindi na ako makahinga, yung nanghihina ako, ganun. Na-diagnose raw ng pneumonia si Nanay Patricia noong nakaraang taon. Mula noon, hirap na siya sa paghinga. Lumalambot daw ang kanyang katawan tuwing inaatake ng hika. Allergy sa usok, ganon sa kabalahibo ng aso. Nahirapan na ako huminga. Ayon sa Health Authority, may pagtaas sa kaso ng asthma dahil sa malamig na panahon. Kailangan lang talagang iwasan na lang natin yung mga trigger factors. Ano yung mga trigger factors? Ngayon, yung usok, alikabok, yung cigarette smoke. Payo ng otoridad, ugaliing uminom ng tubig at laging magsuot ng face mask kung kinakailangan. Maglalak ka, hindi ka makahinga talagang ganon na pwede mag-lead sa death. Oo. Samantala, bukod sa asthma, mataas din ang kaso ng respiratory infection tulad ng ubot-sipon, gastroenteritis at hypertension. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Seguridad para sa Dagupan City Fiesta 2024, tiniyak ng pulisya. Sundan sa report. Tiniyak ng Dagupan City Police ang mahigpit na seguridad para sa 2024 Dagupan City Fiesta. Nakabantay ang mga pulis sa mga matataong lugar. Humingi rin ang hepe ng pulisya ng augmentation force sa Pangasinan Police Provincial Office upang magbantay sa seguridad. Inaasahan din ang serbisyo ng mga force multiplier. Tututukan ng PNP ang posibleng pag-atake ng mga mandurukot at bukas kotse. Pagpunta natin dito, i-secure natin kung ano man po yung mga kagamitan natin. At lalong-lalo na pagpunta natin sa crowd places. Posible raw na tataas ng 50% ang volume ng mga taong papasyal sa Dagupan ngayong fiesta na sasabayan pa ng Kapaskuhan. Kaya kailangan daw ng security conscious ang publiko, lalo na sa mga lugar na siksikan ang mga tao. Sana maging security conscious tayo, no? Cautious tayo, no? Para maalagaan natin na hindi tayo maging biktima ng mga mapagsamantalang mga tao. Kasado na ang iba pang kaabang-abang na mga aktibidad sa City Fiesta tulad ng Binibeking Dagupan 2024, Pinggan Pinoy Panalo sa Pasko, Paskuhan sa Barangay, Pasiklaban sa Dagupan at marami pang iba. Inaanyayahan natin lahat ng mga taga-Dagupan na sana makiisa at makisaya sa opening ng City Fiesta natin at yung darating na Christmas season. Magtatagal ang pista hanggang sa December 31. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, iba't ibang weather systems ulit ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makakapekto sa Mindanao, shear line sa eastern sections ng Central at Southern Luzon at Northeast monsoon naman sa Northern Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kabilang na ang Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Kalinga, Ifugao at Mountain Province. Posible ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. 22 imahen ng Birheng Maria ipinarada sa San Jose City, Nueva Ecija. Tunghayan sa report. Ipinarada ang 22 imahen ng Birheng Maria sa pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculate Conception kahapon. Ang mga imahen ay nagmula pa sa iba't ibang bayan at lungsod sa Nueva Ecija na pinagsasama-sama para sa isang prosesyon na pinangunahan ng St. Joseph Cathedral sa San Jose City. Taon-taon dumadami yung images ng mahal na Birhen na sumasali sa prosesyon. Ibig sabihin dumadami yung mga taga San Jose na nagdidebosyon at nagmamahal sa mahal na Birheng Maria. Bago ang prosesyon ay isa-isang binasbasan ang mga imahen. Kasabay ng kapistahan ng Immaculate Conception ang pagpapailaw ng St. Joseph Cathedral. Karamihan sa ginamit ay recycled materials. CJ Torida, One North, Central Luzon.
Ilang Kapuso stars nag-enjoy sa pamamasyal at paggawa ng mga pamosong pasalubong sa Candon City. Tunghayan sa report. Makukulay at kumukuti-kutitap na mga ilaw ang bumalot sa lungsod ng Candon sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ito ang siguradong mas magbibigay ng saya sa puso ng mga bumibisita sa lugar tuwing holiday season at selebrasyon ng Feria de Candon. Kaya naman biyahing norte ang ilang Kapuso artists na sina Katrina Halili, Christopher Martin, Ara San Agustin, Juancho Trevino, El Villanueva, John Lucas, John Rex at Pipita Curtis para pasyalan at ma-experience ang mga ipinagmamalaki sa lugar. Ang Candon City ay itinatag bilang isang bayan noong taong 1780 sa ilalim ng pamumuno ng mga Prailing Agustinian. Kilala ang lungsod sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain. At kung pasalubong naman ang pag-uusapan, may panlaban dyan ang Candon, presenting kalamay at malutong na cornic. Sa mga Kapuso, ngayong araw, ipapakita sa atin ni Kuya Jose kung paano ginagawa ang pinakamasarap at malagkit na kalamay. Paano ba to, Kuya? Yung sahog lang po yan. Sahog. Sahog? Ito po yung nyog. Yung pupo. Gaano po ito katagal niluluto? Oo, hinahalo-halo. Yung Exercise, no? 2 to 3 hours po ang... At ito na nga ang finished product ng kalamay. Grabe. So, ito na ngayon ang mga finished products. Wow! Finish! The best. Sarap. Siyempre, ituturo rin sa atin kung paano ba ginagawa ang kilalang cornic dito sa Candon. Siyempre, baka kasama natin si Ate Cheryl. Ate Cheryl! Meron na ako eh, oh. Meron na ako sa likod. ng cornic. Masarap po yung cornic nyo, ha? Ate Cheryl, gano'ng katagal na po itong negosyo ninyo? Mga ano na po, 35 years. Tagal. Ito parang Ibang flavor. cheese. Maraming salamat, Candon City! At para gawing mas masiglang selebrasyon, naghatid ng hindi malilimutang bonding ang ating Kapuso artists sa Ilocano fans sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Fiesta. Hinarana ni Kapuso artists John Rex, John Lucas, Juancho Trevino at Christopher Martin ng crowd sa nakakakilig na song numbers. Bukas palad and sobrang nakaka-enjoy mag-perform. Kasama sila. Diba? Nakakatuwa kasi talagang halata na patuloy ang suporta nila sa lahat ng programa ng GMA. Happy kami na sobrang daming Kapuso na pumunta. Meeting people, meeting all the people involved dito sa event na to is refreshing at saka syempre nakakatuwa. Naghiyawan naman ang audience nang makita sina Kapuso actress Ara San Agustin at El Villanueva. Sobrang init ng pagtanggap sa amin ng mga Ilocanos dito sa Candon City. So maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng inyong oras and ng inyong suporta and sana ay nag-enjoy din po kayo as much as we did. Madami tayong Kapuso dito kaya maraming pasasalamat po sa inyo sa pag-imbita sa amin dito. Napakasaya dito sa Candon at napunta kami dito sa fiesta nyo. Inabangan naman ang performance ni Kapuso actress Katrina Halili. Habang all-out tawa na naman ang hatid ni Kapuso comedian Pipita Curtis. Sobrang happy kami kasi napakainit po ng pagtanggap niyo po sa amin. Maraming salamat po. Grabe no, madam. Talagang ramdam na ramdam mo yung pagmamahal nila sa iyo, no? Sa'yo din. Oo, sa ating lahat. Yes. No? Nagningning naman ang gabi sa pagrampa ng mga kandidata sa Señorita Feria de Candon. Lalo naging espesyal ang gabi nang haranahin sila ni Kapuso singer Anthony Rosaldo. Kabilang sa mga hurado, si Miss Universe Philippines 2021 Bea Gomez na may mensahe para sa mga aspiring beauty queen. Of course, seize the moment when you join pageants. Every experience is different naman. You learn something every time. So just really enjoy the experience, learn something if you can. Kung paano sila nag-perform talagang all out. So bilib na bilib ako. Tsaka syempre napakaganda ng mga Ilocano. So good job! Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga Kapuso, 16 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.